Mga masters, okay lang po bang wag niyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shout out kay Rompino JR, shout out kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 237-12375. Mahigpit na hinawakan ni Han Nayan ang manggas ni Ivory at tumangging bumitaw. Si He Qingfeng ay halatang takot sa masamang espiritu. Hinawakan ni Ivory ang ulo ni Han Nayan at sinabi sa mahinang boses, "Nayaner, napakabangis ng tiyuhin na ito. Tuturuan ka ni inay ng leksyon, okay." Matagal na nag-alinlangan si Han Nayan, pagkatapos ay tumango at binitawan ang kamay ni Ivory. Galit na galit si He Qingfeng na siya, ang pinuno ng 3 bulwagan, isang babae mula sa sekular na mundo, ay naglakas loob na turuan siya ng leksyon. Kung hindi niya kayang sirain ang espiritu ni Su, saan siya haharap? Ivory, akala ko asawa ka ni Aaron kaya wala akong dapat ipag-alala sa'yo, pero dahil sa sobrang yabang mo, hahayaan kitang makita ang lakas ko ngayon. He Qingfeng humuhuni ng malamig. Nagkatinginan sina Zhuang Tang at Gong Tian. Nakikita nila ang ilang mga alalahanin mula sa kanilang mga mata, ngunit hindi kwalipikado si Ivory na pigilan sila. At ayon sa strength performance ni Ivory dati, siguro hindi talaga siya kalaban ni Qingfeng. Master, ano ang dapat nating gawin? Tanong ni Gong Tian kay Zhuang Tang. Kung hindi siya ang kalaban ni Qingfeng, dapat tayong tumulong. Sinabi ni Zhuang Tang nang hindi nag-iisip tungkol dito. Umalis ang Aaron sa simula, ngunit nagpasya siyang protektahan sina Ivory at Han Nayan. Kahit na siya si Qingfeng ang kalaban, hindi magbabago ang isip ni Zhuang Tang. Tumango si Gong Tian. Akala niya, kahit na siya ay laban sa 3 bulwagan, o kahit na laban sa buong apocalypse, hindi niya dapat kalimutan ang payo ni Aaron. Kung wala ang Aaron, hindi sila magiging kung ano sila ngayon, at bawat isa sa kanila ay may mapupulang prutas na makakain, at ang kanilang lakas ay may pagkakataon pang bumangon. Higit sa lahat, alam nila na kailangan nila ng tulong ng Aaron para lumakas sila. Alam mo ba ang kahulugan ng pagkakaroon ng 3 Hall Lord? Lumapit si Ivory kay Qingfeng at biglang nagtanong. Sumimangot si He Qingfeng. Ano ang kahulugan ng pagkakaroon ng master ng 3 bulwagan? Hindi ba para sa kapakanan ng pamamahala sa 3 bulwagan? Maaring walang ibang pananaw. Ivory, gusto mo bang maantala? Tanong ni He Qingfeng. Walang magawang umiling si Ivory. Pagkatapos niyang dumating sa Apocalypse, ang ilan sa kanyang mga alaala ay nagsimulang maging aktibo muli. Naalala niya ang maraming bagay tungkol sa pinagmulan ng Apocalypse, at kung bakit umiral ang 3 hall at 4 na Doormasters. Gayunpaman, malamang na siya lang ang nakakaalam ng mga bagay na ito ngayon. Pagkatapos ng lahat, ang oras ay lumipas ng mahabang panahon, at ang apokalipsis ay hindi ang apokalipsis dati. Hindi ka nakarapat-dapat na maging pinuno ng 3 bulwagan. Simula ngayon, ikaw ay isang ordinaryong alagad. Sabi ni Ivory. Malamig na tumawa si He Qingfeng. Palaki na talaga ng palaki ang tono ni Ivory. Bilang isang ordinaryong secular na babae, gusto niyang maging ordinaryong alagad siya. Ano ang huling say, Ivory? Gusto mo talagang pagtawanan ang mga pangil ko. Kailan mo sinimulang gawin ang bagay na ito? Sabi ni He Qingfeng. Tila mabagal na hakbang ang ginawa ni Ivory, ngunit ang hakbang na ito ay direktang dumarating kay Qingfeng. Lumiit ng 1 pulgada. Hindi inaasahan ni He Qingfeng na magkakaroon ng ganoong lakas si Ivory. Kahit na hindi niya makita ng malinaw ang pagkilos ni Ivory, ngunit sa isang kisap mata, tila lumipat sa kanya si Ivory sa isang iglap. Si He Qingfeng ay hindi malay na umatras ng 1 hakbang.
Ang kanyang intensyon ay ilayo ang kanyang sarili kay Ivory, ngunit laking gulat niya nang makitang kahit gaano pa karaming hakbang ang umatras, si Ivory ay palaging nasa harapan niya, at si Ivory sa kanyang mga mata ay hindi lumalakad. Paano ito posible? Ikaw, paano mo ito nagawa? Natatakot na tanong ni He Qingfeng. Hanggang ngayon, alam niya na ang ideya ni Ivory ay turuan siya ng leksyon. Hindi ito biro. Ang pinuno ng tatlong bulwagan ay ang posisyon ng pakiki. Pakikipaglaban sa isa't isa, hindi para gamitin mo ang iyong kapangyarihan. Walang ekspresyong sinabi ni Ivory. Si He Qingfeng ay napapalibutan ng hindi kilalang premonition. Sa susunod na sandali, naramdaman ni Qingfeng na ang kanyang katawan ay walang timbang, tulad ng isang sirang saranggola na lumilipad pabalik. Sa harap ng isang secular na babae, siya Qingfeng ay hindi man lang nagkaroon ng kakayahang lumaban. Kahit siya ay hindi makita kung paano ginawa ni Ivory ang kanyang hakbang. Ang ganitong bagay ay parang bangungot para kay Qingfeng. Sa kasamaang palad, ang sakit ng kanyang katawan ay nagsabi sa kanya na ito ay hindi isang panaginip, ngunit isang katotohanan. Bang! Nahulog si He Qingfeng sa malayo at nagpasabog ng alikabok. Hindi makapaniwala sina Zhuang Tang at Gang Tian sa kanilang mga mata. Akala nila si Ivory at siya Qingfeng ay may kapangyarihang lumaban. Hindi sila lalaban maliban kung kailangan nila. Ngunit hindi nila naisip na direktang dinurog ni Ivory si Qingfeng. Kung titingnan ang kasalukuyang kalagayan ni Qingfeng, malinaw na wala siyang bisa sa pakikipaglaban. Ibig sabihin, inalis ng hakbang ni Ivory si Qingfeng, ang pinuno ng tatlong bulwagan. Master, ito po, ano pong nangyayari? Kinusat ni Gang Tian ang kanyang mga hubad na mata, seryosong hinala na siya ay may mga guni-guni. Ngunit pagkatapos kuskusin ang kanyang mga mata, ang sitwasyon ay nananatiling hindi nagbabago. Bumagsak pa rin si He Qingfeng sa lupa na natatakpan ng alikabok ang mukha. Natatakot ako na ang lakas ng mag-asawa ay lampas sa buong apocalypse. Tama ang aming orihinal na pagpipilian. Sabi ni Zhuang Tang na may takot. Huminga ng malalim si Gang Tian at sinabing, Master, this is not our choice. Aaron has took a fancy to us. He can only say that we are more lucky than others. Oo, better luck. Hindi ito itinanggi ni Zhuang Tang, dahil ang Aaron ang dumating sa pinto sa kanyang sariling pagkukusa, at ang kanilang pinili ay mangako lamang ng Aaron. Walang sino man ang tatanggi sa ganoong bagay. Ito ang pagpapala ng Diyosa ng swerte, humihingi talaga ng gulo si He Qingfeng. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman niya kapag tinuruan siya ng ganoong kaayla-hilakbot na leksyon ni Miss Su, nakangiting sabi ni Gang Tian na bagamat hindi pa niya nakakausap ang matataas na level field ng Apocalypse, marami na siyang narinig tungkol sa mga paraan na ginamit niya Qingfeng para protektahan siya Xiao Xiao. Sa Apocalypse, masasabing maraming tao ang nagagalit dahil sa pagkakakilanlan ni Qingfeng bilang pinuno ng tatlong bulwagan, nangangahulugan ito na ang gumagawa ng masama ay gagantimpalaan, at ang ikot ng sanhi at bunga ay gagantimpalaan sa pagtatapos ng ang araw. Matapos ang napakaraming taon ng pagmamataas sa Apocalypse, oras na para siya ay parusahan, sabi ni Zhuang Tang. Dahil siya Xiao Xiao at siya Qingfeng ay gumawa ng maraming masamang bagay ng palihim. Walang nang ahas na tanungin siya noon, ngunit ngayon ay iba na. Ang pattern ng Apocalypse ay malinaw na magbabago sa pagdating ni Aaron, na maaaring, hindi mapipigilan ng sinuman. Sa oras na ito, lumapit si Ivory kay Qingfeng. Puno ng gulat ang mga mata ni He Qingfeng. Bilang pinuno ng tatlong bulwagan, siya ay may mataas na lakas at hindi kailanman natakot sa sinuman. Ngunit nakatingin kay Ivory, he had a chill from his bones. Sa kanyang harapan, ang babaeng ito ay tila kayang kunin ang kanyang buhay anumang oras, kaya kailangan niyang matakot. Ikaw, anong gagawin mo? Ako ang Panginoon ng tatlong bulwagan. Gusto mo bang gawin ang tama sa buong Apocalypse? Sinamantala ni He Qingfeng ang huling pagkakataon para takutin si Ivory, umaasa na hayaang matakot si Ivory at palayain siya. Huwag kang mag-alala, hindi kita papatayin, ngunit simula ngayon, hindi ka na pinuno ng tatlong bulwagan. Mapagpakumbaba na sabi ni Ivory. Napangiti si He Qingfeng. Siya ang pinuno ng tatlong bulwagan sa loob ng maraming taon. Paano niya madaling ibababa ang posisyong ito? At Apocalypse, walang sino man ang maaaring maging arbitrary, pabayaan ang isang secular na babae. Kahit na ang kanyang lakas ay napakalakas, ngunit ang Apocalypse ay hindi kung ano ang maaari niyang sabihin. Sino ka sa tingin mo,
At ang sinasabi mo ay isang utos. Bakit sa tingin mo gusto kitang pakinggan? Ang buong apocalypse ay makikinig sa iyo. He Qingfeng said with gnashing teeth. Yumuko si Ivory at mahinang nagsabi, dapat kang matuwa na ang apocalypse ay hindi kasing lakas ng dati, kung hindi, direkta kitang aalisin. Haha, ang daming nasabi sa iyo ni Aaron tungkol sa apocalypse. Nilabag niya ang bawal ng apocalypse. Bilang pinuno ng 3 bulwagan, may karapatan akong husgahan siya. Pagbalik niya, ako ang mananagot. Sabi ni He Qingfeng, hindi ko kailangan na sabihin niya sa akin ang mga bagay na ito, ngunit alam ko ang mga ito sa aking sarili, at mas alam ko ang tungkol sa apocalypse kaysa sa iyo. Sabi ni Ivory, Fart, secular kang tao, paano ka makakaalam ng higit sa akin? Ilang dekada na akong tumira dito. Malinaw na hindi naniniwala si He Qingfeng sa mga salita ni Ivory. Medyo nalilito ang mga mata ni Ivory. Siya ay talagang isang secular na tao, ngunit pagdating niya sa apocalypse, naisip niya ang maraming bagay, kahit na hindi niya maipaliwanag kung paano nangyari ang sitwasyong ito. Pero sa isip niya, marami pang alaala, at napakalinaw ng mga alaalang ito, tulad ng kahapon. Saan siya nagpunta pagbalik niya? Tanong ni Ivory. Ngumisi si He Qingfeng at sinabing, siguro hindi na siya babalik. Hindi mo ba alam ang sikreto ng apocalypse? Hindi mo ba narinig ang pinakamapanganib na lugar ng apocalypse? Ang pinakadelikadong lugar. Pinag-isipan ito ng mabuti ni Ivory, ngunit may ilang alaala na hindi pa naaalala niya. Hindi niya alam kung nasaan si Qingfeng na tinatawag na mapanganib na lugar. Nang makitang hindi alam ni Ivory ang tungkol dito, hindi napigilan ni Qingfeng na matawa, hindi mo ba mas kilala ang apocalypse kaysa sa akin? Hindi mo alam ang maliit na bagay na ito. Hindi nang ahas si Aaron na sabihin sa iyo. Panipi, tumayo si Ivory, tinapakan ang likod ni Qingfeng at sinabing, alam mo ba na mabali ng paa ko ang likod mo at maging inutil kang tao? Si He Qingfeng ay natatakot kapag tumingin siya sa kanyang mga mata. Bilang pinuno ng 3 bulwagan, sanay siyang maging superior. Kung talagang magiging inutil siyang tao, hindi niya mapoprotektahan ang kanyang pagkatao bilang pinuno ng 3 bulwagan, at baka maging biro siya sa bibig ng ibang tao. Ito ang kahihinatnan na hindi niya pinangarap na isipin ni Qingfeng. Ivory, huwag kang magulo. Nagdedeklara ka ng digmaan sa buong apocalypse. Dapat mong isipin ang iyong anak pati na rin ang iyong sarili. Sabi ni He Qingfeng. Nang marinig ito ni Zhu Angtang, hindi niya napigil ang sampay ng isang tanga sa mahinang boses. Sa oras na ito, sinubukan pa niyang si Qingfeng na takutin si Ivory, ngunit hindi niya alam kung ang kanyang utak ay sinipa ng isang asno. Sa kasalukuyang lakas ni Ivory, paano siya matatakot sa banta ni Qingfeng? Kahit na ito ay isang deklarasyon ng digmaan sa buong apocalypse. Guro, siya Qingfeng ay sanay na maging superior. Sa isip niya, natatakot ako na walang anumang kompromiso. Palasyo araw disdains nang sabihin. Tumanggo si Zhu Angtang at sinabing, oo, ibang tao lang ang nakikipagkompromiso sa kanya. Walang oras para makipagkompromiso siya sa iba. Kaya sa pagkakataong ito, siya si Qingfeng ay nakatadhana na hindi malilimutan. Matagal ka nang nasa mataas na posisyon, at hindi mo na alam kung paano tumingin sa ibang tao sa mata. Mahinang sabi ni Ivory. Sa mata ni Qingfeng, ang buong apocalypse, maliban kay Hilaw, lahat ng tao ay mababa sa harap niya, na talagang naging ugali na. At si Ivory ay isang secular na tao, sa kanyang mga mata, ay mas mababa ng ilang mga grado. Kaya't kahit hanggang sa puntong ito, kahit na siya ay naging isang malaking banta, hindi pa rin siya humarap kay Ivory. Ivory, hindi ka ba talaga natatakot sa apocalypse na palibutan ng iyong mag-ina? Sabi ni He Qingfeng. Nakangiting sinabi ni Ivory, ang nangungunang 10 Apocalypse Masters, at ikaw, kasama ang pinuno ng 4 na gate, hindi ko kayo kalaban. Bakit ako matatakot sa ibang tao? Ang tono na ito, marinig niya Qingfeng buong mukha galit, siya nang hindi inaasahan kaya huwag maglagay ng apocalypse sa mata. Pero kung iisipin mong mabuti, sa lakas na ipinakita niya lang, siguro kaya niya talaga. Hindi katakataka na maaari siyang maging mayabang. Sa gayong malakas na lakas, mayroon siyang kabisera ng pagmamataas. Sa oras na ito, si Xiao Xiao ay biglang sumugod. Nang makita niyang tinapakan ni Ivory ang kanyang ama, natigilan siya. Sa mga mata ni Xiao Xiao, si Qingfeng ang pinakamataas na master ng apocalypse, at walang makakatalo sa kanya.
Pero ngayon, paano ka matatapakan ng babaeng walang laban? Napaiyak si Daddy Xiao Xiao. Ibinaon ni He Qingfeng ang kanyang ulo at ayaw niyang makita ni Xiao Xiao ang kanyang kahihiyan. Si He Xiao Xiao ay sumugod kay Ivory at sinabing, "Mabahong babae, bitawan mo ang aking ama. Siya ang pinuno ng 3 bulwagan. Bakit mo siya ginaganyan?" Sa loob ng Apocalypse, ang lakas ay iginagalang. Paano ang Panginoon ng 3 bulwagan? Hindi ko siya kalaban. Ito ang katapusan ng provocation, sabi ni Ivory nang hindi nagbabago ang mukha. Alam ni He Xiao Xiao na hindi siya ang kalaban ni Ivory. Kahit nagmamadali siya, humihingi lang siya ng gulo. Nang makita ni Yu Guang si Han Nayan, may masamang ideya sa puso niya. As hanggat kaya niyang kontrolin si Han Nayan at kontrolin ang buhay nito sa sarili niyang mga kamay, makikipagkompromiso si Ivory. Ngunit problema kung paano hawakan si Han Nayan. Kung tutuusin, hindi masama ang lakas ni na Zhuang Tang at Gang Tian, at ang kanyang tanging dilaw ang lakas ng antas ng karakter ay hindi kailanman maaaring maging kalaban nila. Zhuang Tang, Gang Tian, gusto mo bang magrebelde sa kanya? Ibigay mo sa akin si Han Nayan. Kaya kung tanggapin na parang walang nangyari. Hindi ko ituloy ang ginawa mo noon. He Xiao Xiao sabi sa kanila. Narinig ito ni Zhuang Tang at mahinang ngumiti. Gusto ba niyang si Xiao Xiao na banta si Ivory kay Han Nayan? Hindi niya talaga alam kung ano ang gagawin. Hindi siya masyadong kayang patayin ni Ivory. He Xiao Xiao, hindi ka talaga marunong sumulat ng mga patay na salita. Kahit ngayon, naglakas loob kang magkaroon ng ganoong ideya. Palas de disdains of say, gaano man siya kalakas, hindi niya kayang labanan ang buong Apocalypse. Naiisip mo ba talaga ito? He Xiao Xiao gritted his teeth. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!